Breaking news ngayon mga kapatid. Pagdadrama ni Fiona. Breaking news ngayon mga kapatid, ang pagdadrama ni Fiona sa Senate. At tila po ba nabasag ng Liberal Party standard bearer, ayan, Senator Risa Hontiveros, etong si Fiona. Matindi mga kababayan ko naging sagutan mga kapatid. At ang mga balita na ito mga kababayan ko, bibigyan natin ng komentaryo ngayon. Ready na ba kayo? Pero before that mga kababayan ko, please don't forget to like this live streaming mga kababayan ko para lagi kang updated sa mga biyahe ni Koy Movements. At kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, ay wag mong kakalimutan na mag-like at i-hit yung subscribe button at i-hit mo na rin yung notification bell para lagi kang updated sa mga biyahe ni Koy Movements na gagawin natin. Okay ba yun sa'yo? Di umpisahan na natin to. Inakusahan ni Vice President Sara Duterte na namumulitika raw si Senator Risa Hontiveros sa budget hearing kanina sa Senado. Namumulitika sa budget hearing sa Senado. Medyo curious ako dun Namumulitika ba talaga? O sadyang Pero nanindigan ng senadora na nagtatanong lang siya kung tungkol saan ba ang librong isinulat ni VP Sara na balak ipamahagi at pondohan ng 10 milyong piso. Laki dun 10 milyong piso? Nasa frontline ng balitang yan, si Mea Los Baños. Sa pagharap sa pagdinig ng Senado tungkol sa pondo ng Office of the Vice President o OVP para sa taong 2025, nagkasagutan sina Vice President Sara Duterte at Senator Risa Hontiveros. Mainit to Alam mo habang pinanonood ko kanina to, isa lang sumagi sa isip ko Ang pinagbasihan ko dito sa dalawa mga kapatid, alam nyo kung ano? Ito totoo lang ako Ang pinagbasihan ko dito sa dalawa, alam nyo kung ano? Tinignan ko yung bigat ng kanilang mga sinasabi. Opo, tama po kayo ng inyong naririnig sa akin mga kababayan ko. Yung bigat po ng kanilang mga sinasabi. Ano yung valid reason? Ano yung rason nito? Ano yung bitaw nito na talagang magiging bearing nito? Mga kapatid, ako to be honest, yun ang tinitingnan ko dun Kasi hindi ako titingin dun sa mga atsuchuchu na mga sinasabi nito. Yun lang ako mga kababayan ko. Sorry to say yun lang po ako. Tinitingnan ko talaga yon. Kasi gusto kong makita yung papaano nila paano gigisahin ni Senator Risa to. Paano niya to i-counter, because I know Senator Risa Hontiveros number 1 na may pagkakontrabida yan kung minsan mga kababayan ko. I'm not saying na everyday naman kontrabida si Senator Risa Hindi ko sinasabi yun. And hindi rin ako sumisip-sip kay Senator Risa Hontiveros. I just want to be clarified, no? Hindi rin ako sumisip-sip kay Senator Risa. Gusto ko lang makita at tinignan ko rin kung paano ang atake ni Sara and how she can defend the OBP mga kababayan ko for the budget of 2025. Mga kababayan ko. 'Di ba tama ba ako? Tinitingnan ko rin kung paano niya didefensahan to. Pero isa lang ang nakita kong tama, mga kababayan ko. Papakita ko sa inyo kung bakit. Tinanong ng senadora ang tungkol sa hinihinging 10 milyong pisong pondo ng OVP para sa ipamamahagi ng isang librong pambata na pinamagataang Isang Kaibigan. Can you imagine that? We are spending 10 million pesos for a book na sinulat ng I'm sorry. Expression ng mukha niya yan Sorry, hindi ko sadya yan mga kababayan ko. Natawa tuloy ako. Ano ba naman dyan? Pasensya na kayo kung nakita niya. Grabe naman kasi. Ano ba naman kasi to? Hindi. Ba't nagkakaganyan ka dyan?
I'm sorry ha, hindi ko sadya yan ha. Talaga hindi ko, insidente lang yan. Sorry, hindi ko. Mr. Vin. Uy, wag naman kayong ganyan. Ang sobrang hard nyo naman. Wag kayong ganun. Nang tungkol Mga kababayan ko, napaka-hard naman ito. Mga kababayan, napaka-hard naman itong mga aktivista na to. Diyos ko naman. Mga palaban. Ito, let's go back. Inipilit yung dito mo. Okay. Uy, gagastos ang gobyerno natin ng 10 million pesos for this book. Mga kababayan ko. At ang nagsulat nito ay si Fiona, mga kababayan. Ngayon, ang tanong ko dito, mga kapatid, bakit tayo gagastos ng 10 milyong piso para lamang sa libro ni Sara Duterte? Yan ang tanong na biggest question dito, mga kababayan ko. Ito ba ay applicable? Kaya nga po nagkakaroon tayo ng budget hearing kung tawagin, mga kababayan ko. Tama ba ako, mga kapatid? Nagkakaroon tayo ng mga budget hearing. Ngayon, mga kababayan ko, na-tsempo ito sa pagdinig kasama si Senator Fo, Senator Amy, Senator Risa Ontiveros, and si Fiona, mga kababayan. Okay? Para po, kung ako po tatanungin ninyo, kung gagastos po ang Pilipinas para sa libro ni Sara Duterte na isang kaibigan, mga kababayan ko, well, ang una kong tanong, ano ang laman ng librong yan? Okay? Ano ang laman ng librong yan? 'Di ba? Kasi kung tatanungin niyo po ako, kung ako senador, ano ba ang laman yan? 'Di ba? Mga kapatid, unang question ko yan, and Senator Risa, same. Kami ng tanong. Question mark sa amin yan, mga kababayan ko. Kaya ang tanong ko sa kanya, ano ang laman yan? Then explain niya naman, mga kababayan ko. Yun daw yung sinulat niya daw yun na isang kaibigan. Mga kapatid, na ang color pa, ito sobrang likot ng imagination ko na ang color, mga kababayan ko, na ang color ng librong ito ay isang green na kwago at isang pula na parot. Madaming meaning to, mga kapatid. Maraming meaning to, mga kababayan ko. Kasi sobrang dami ng meaning nito, mga kababayan, ay syempre maraming tao ang nalilito. Pero meron nag-splok sa akin yan. Nung nabasa, kwento lang to nung nabasa daw nila yan, mga kababayan ko, kung mamaraanin ay pagtatanim daw po sa mga bata ng isang kwento ng isang kaibigan. Ngayon, mga kababayan ko, nagtataka naman ako. Sino kayang kaibigan ang tinatawag nito, mga kapatid? Opo, sino kayang kaibigan? No? Sino kayang kaibigan niya ang tinuturing niya dito sa kwentong ito? Mga kababayan ko Alam niyo si Mayor Sani Trillanes, tinanong ko Tinanong ko talaga si Mayor Sani. Gusto niyo makita, mga kababayan ko? Tinanong ko si Mayor Sani Sabi ko, Mayor, ito, papakita ko sa inyo Sentry. Ayan. Teka, isin natin. Tinanong ko nga si Mayor Sani Ito, papakita ko sa inyo Si Mayor Sani tinanong ko, sabi ko, Mayor, kilala mo ba yung kaibigan na sinasabi ni Inday? Kilala mo ba yung sinasabi ni Inday na kaibigan niya daw? Na Mayor sabi ko, Mayor, yung kaibigan niya daw na na nasa libro. Tinanong ko, tinanong namin. Sabi ko, pagtanong ko, ito sagot ni Mayor Sani, mga kababayan ko. Sentry, anong reaksyon nyo doon sa isang kaibigan na libro ni Inday Sara? Kaya nga nagtataka tayo, hindi niya mapalawanag kung ano yung laman ng libro na yon. So, isang kaibigan, sino ba yung kaibigan na yan? Si Michael Yang? Baka yung isang kaibigan tinutukoy niya dito baka naman si Michael Yang yan Baka yung isang kaibigan. Kasi maraming kaibigan
Pero let's aside that. Yeah, parang it's between kung babasahin daw, parang patama daw ito kay PBBM. Oo, parang patama daw to kay PBBM. Kung totoo man yung haka-haka nila sa ano na to, kung totoo nga yung haka-haka nila dito sa ano na yan. Well, nakakatakot po yan, mga kababayan ko. Wait lang. Isin natin. Kung totoo yan, ha? Kung totoo yung wait, isin natin to. Kung totoo man yan, nakakatakot yan. Para sa pamamahagi ng isang librong pambata na pinamagatang isang kaibigan. Oh, isang kaibigan. Sa totoo lang mga kababayan ko, kung talagang nakakatakot po yan. Kung yan ay laban sa government, mga kababayan ko. Kasi some of ibang mga atake kasi pwedeng ilagay sa libro. And the number one na mabe-brainwash mga kababayan ko is kabataan. You know the Dilawans days mga kababayan ko. Bakit marami nagraraling kabataan? Because that is the production of Yellow Book, tawagin, mga kababayan ko. But that is not our topic, no? Yung taktika ni Cory noon, taktika ng mga dilaw noon, gagawin ni Sara ngayon sa libro, mga kababayan ko. And the route, ang nagsulat pa nito mga kababayan ko, is si Sara. Yung po matindi dun, mga kababayan ko. Tuloy. Mismo si Vice President Sara ang nagsulat ng kwento ng librong yan. Kita nyo, mga kababayan ko. Di ba? Sabi ni Hontiveros, ilang libro ba ang bibili ng OVP at ano raw ba ang kwento nito? Oh, yun din ang tanong ko doon. Pero may nag-splok nga sa akin, parang kung ikaw ay mahilig sa politics at nasundan mo yung nangyari noon, may pagkakahawig. Parang ang pinapalabas niya dito mga kababayan ko is, sorry for my words ito, splok lang sa akin to, wala pang verification, mga kababayan ko. Parang ang dating dito, yung kaibigan daw na yun ay si PBBM. Oo, ang kwento lang sa akin to ng isang tropa na mayroon nasa OVP, no? Hindi ko na sasabihin kung sino, baka may kwento lang sa akin mga kababayan ko na ang patama daw nito kay PBBM. At ang unang tatargetin nito ni Inday ay yung mga bata, mga kababayan ko. Kung may mga bata, may magulang. Tuloy. Ang tanong na yan ng senadora, pinagdudahan ng bise na pamumuliti ka raw. Alam nyo alam mo, ako to ugali to ni Sara Ito sa totoo lang, ugali to ni Sara mga kababayan ko. Pag hindi na pagbibigyan, bumabanat ng ganyan. Oo, yung kay Cayetano lang Diba? Nung hindi masunod-sunod yung gusto niya na makakuha ang pondo, binanatan niya si Cayetano, pinababa niya, pinalitan niya si Velasco. Tama ako? Nagkaroon ng 3 term sharing, mga kababayan. Anong nangyari? Diba? Ganyan ang ugali niyan Tingnan mo banat niya kung gaano ka-arrogante to. This is an example of politicizing the budget hearing through the questions of a senator. Uy, tali lang Wait lang po Madam Vice President. Karapatan po ng taong bayan na malaman kung kung saan mo dadalhin ang pera ng taong bayan at karapatan magtanong yun. Hindi po mamuliti ka po yan mawalang galang po mawalang galang lang po. Hindi po pamumuliti ka ang tawag dyan. Kapag tinanong ka kung anong gagawin mo sa budget ng 10 million pesos, natural magtatanong ang senador kasi hinaral ng taong bayan yan kagaya mo. Diba? Alam mo sa tingin ko sobrang sobrang apektado ka na sa mga nangyayari, to be honest para sa akin. Pasensya na Madam Vice President Komento ko po yan. Okay? Ang problema niya kasi, nakalagay yung pangalan ko doon sa libro. Correct. Ba't nga ba nakalagay ang pangalan mo dahil ikaw ang nagsulat? Lusot naman yan mga kababayan ko. At yung libro na yan, ibibigay namin doon sa mga bata. Okay. At yung mga bata na yan, may mga magulang na boboto. Okay, ganun nga. At yung pangalan ko ay nagkalat doon sa kung saan man ibibigay yung libro. If we comparison, mga kababayan ko, if we comparison this person sa kanyang personality,
Kung ako tatanungin ninyo, if I am the politician, mas maiintindihan ko to. Dahil hindi naman tayo politician, siyempre, ilagay natin yung mindset natin doon. Vice President Sara Duterte, you are a public servant. You are the Vice President of the Republic of the Philippines. At mga kababayan ko, ikaw ay politician. Tama? Kung makikita ang pangalan mo sa isang libro, babasahin na ang mga bata ang makakabasa at ang mga magulang ang makakabasa, ay simple para po sa akin ay simple na po itong pangangampanya. I remember Vice President Sara Duterte na ginawa mo sa eskwelahan ng mga bata. Kung ikaw naaatim mo na ilagay ang pangalan mo, naaatim mong ilagay ang pangalan mo sa isang libro na babasahin ng mga bata, abay, may mali ka dyan. Nung ikaw ay DepEd Secretary, nung ikaw ay namumuno sa Department of Education, hindi ba pinatanggal mo yung mga picture, mukha ng presidente, mukha ng mga naging presidente sa loob ng classroom? Tapos ngayon, ang kapal naman ng iyong apog na ilagay ang pangalan sa isang librong babasahin ng mga bata na mababasa ng mga magulang, ang iyong pangalan ay nandoon. Ay lantaran na po itong pambabastos sa ating lahat. Tama ho ba ako? Nung panahon ho na DepEd Secretary to, ay pinatanggal niya ho lahat ng picture. Tama ba ako, mga kababayan ko? Diba? Picture ni Pangulong Marcos, picture ng mga nagdaang Pangulo, picture ng mga bayani, at kung sino-sino pa. Mga kababayan ko, mas masahol pa po kayo sa ginawa ninyo ngayon. Tapos ngayon, mamimigay ho kayo ng babasahin na libro sa mga bata na andoon ang inyong pangalan at nandoon ang inyong storya. Hindi ho tama yun, Vice. Ay mawalang galang lang ho sa inyo, ha? Nung panahon na nangangampanya kayo, sinasabi nyo ho yan. Gusto nyo na maayos na Pilipinas. Pero bakit ngayon, mga kababayan ko, nakakatawa naman. Pagkatapos mong bumaba sa DepEd, pagkatapos mong bumaba sa DepEd Secretary dahil wala kang silbi dun sa position na yon, gagawa ka ng libro, yung ginawa mong batas sa loob ng Department of Education, babaliin mo. Hindi ka nga naglagay ng larawan mo sa libro na babasahin ng mga bata, pero gumawa ka naman ng paraan na mas masahol pa sa pagtanggal ng picture ng presidente at mga bayani sa Pilipinas sa loob ng classroom, at ang ginawa mo naman ay mamimigay ka sa mga bata ngayon ng isang libro na ikaw ang nagsulat, ikaw ang nakalagay ang pangalan mo, dahil sa lahat ng yan nasa loob ng libro ay ang naratibo. Kumbaga kwento mo. Mas masahol ka pa doon, Vice. Kung ikaw nga napatanggal mo yung mga picture eh. 'Di ba? Ngayon tanongin mo yung bata, ano itsura ni Emilio Aguinaldo? Ano itsura nung presidente Marcos ngayon? Ano itsura ni Jose Rizal? Ano itsura ng mga bayani? Wala, pinatanggal mo. Bakit? Kasi sabi mo sagabal sa pag-aaral ng bata. Wala naman na itutulong. Pero ngayon, mamimigay ka ng libro na ang storya mo nandoon, pati pangalan mo. Lantarang pambabastos yan sa atin sa kagawaran ng edukasyon. Senator Angara, mag-ingat po kayo sa libro na yan. Mag-ingat po ang ating mga kababayan. Dahil ito po'y lantaran na pangangampanya kagad, simpleng pangangampanya para sa 2028. Hello, Tita Lily Ragasa. Tuloy. Madam Chair, hindi ko maintindihan yung ugali ng ating resource person. It is a simple question. Correct, that is a very simple question. Paulit-ulit na this is politicizing. Ang VP ang nagbanggit ng salitang boboto. Wala akong sinabing boboto. Correct. I'm simply asking, I don't appreciate this kind of attitude, Madam Chair.
Gumanti rin ang tirada si VP Sara sa kanagkwento ng tungkol sa politika noong 20... Tama ka doon, Lori Manawag. Ito kasi yan eh. Kwento niya yon, kwento mo yan, masama ako dyan. Kwento niya yon, masama kami dyan. Ganun yung lalabas to, kaya libro niya. Tuloy. 2016 elections. Madam Chair, hindi ko rin maintindihan ang ugali ni Senator Risa Ontiveros. Ito this is unprofessional, mga kababayan ko, to be honest. This is a unprofessional move, mga kababayan ko. Maglalagay kayo ng presidente ganito. And I do not appreciate, ano yung sinabi niya? I do not appreciate this kind of behavior and attitude. Well, Madam Chair, noong 2016, tumatakbo si Senator Risa Ontiveros. Okay, let's blah blah blah. Tumatakbo si Senator Risa Ontiveros, lumapit sa pamilya Duterte, pinagmakaawa niya sa isang congressman na ayaw tulungan si Hontiveros. But suddenly, mga kababayan ko, pagkapanalo ni Hontiveros, si kauna-unahang bumanat si Senator Risa Ontiveros sa kanyang tatay. Okay? Ganito yan ganito lang Sinort ko na para malaman ng tao, no? Magkaiba ang politika at panghihingi ng boto. Tama? Magkaiba ang buhay politika sa buhay ng personal. O kumbaga kaibigan. Parang ang lalabas ito, utang na loob pa ni Risa Ontiveros sa pagkakapanalo niya because tinulungan mo. Tama? Ganito yan. If you are public servant at naihalal ka na, tatandaan mo to, walang kaibigan sa politika. Hinalal kayo ng taong bayan dyan, hindi para magsingilan ng utang na loob. Pinatagal mo pa dyan sa Senate. Senator, nakailang talo na siya. 2, Madam Chair. Natatakot siya sa pangatlong talo niya, kaya pumunta siya sa Davao. Ayaw pa siya tulungan Kita nyo? ni former Congressman Milen Garcia. Pinakiusapan ko ulit, Kong, please tulungan mo na lang. Kita nyo? Nanalo na siya, at nung nanalo siya, anong ginawa niya? Siya ang pinakaunang umatake kay President Rodrigo Duterte. Natural. May ginawa ng kalokohan si Digong nung panahon na yun Sabi ko nga sa'yo kung ako man humingi ako ng tulong sa'yo, kinampanya mo ako, nanalo ako, pag upo ko as a senator, gagampanan ko yung trabaho ko sa taong bayan. Labas ang pagiging magkaibigan natin sa trabaho ko bilang senador. Ganon ang estado. Ngayon, babanata mo si Senator Risa Ontiveros, sasabihan mo ng ganyan. Hindi ko kinakampihan si Risa Ontiveros Ngayon, babanata mo si Senator Risa Ontiveros na may utang na loob. Anak-anang teteng yan ang tirada nyo. Ito ba yung gusto nyo maging presidente ng Pilipinas someday? Yung tumatanaw ng utang na loob? Mas buti pa nga si Pangulong... Ihalimbawa ko na lang si President Bongbong Marcos Kahit na maraming tinulong sa kanya si Vic Rodriguez. Kahit kaibigan niya, kahit tropa niya, pagdating sa trabaho, gumawa ka ng kalokohan, sisibaking ka. Ganun dapat ang presidente mo. Ito, tatanaw ng utang na loob, anak ka ng teteng, matatapos na ang termino nito, puro utang na loob pa rin ang pinagbabayaran. Wala na. Ayoko na. Ayoko talaga sa tao na yan. Tuloy. Tawag sa ugaling ganito. Tatanungin ko, yung ugali ni Risa Ontiveros sa ugali mo, Risa Ontiveros as dilaw. Wala akong pakialam kung dilaw yung tao na si Risa, mga kababayan ko. But the question, mga kababayan ko dito, paano niya minamanage ang trabaho niya as a senator being a public servant? Sara Duterte, you are a public servant. You are the Vice President of the Republic of the Philippines. You are the second highest official, government official to our country. Pangalawa ka sa pinakamataas na posisyon sa bansa natin. And sasabihin mo in front of the public, ganyan. Diba? Out of topic si Fiona. Correct, Tita Jo. Because Sara Duterte insisting may utang na loob sa akin si Risa Ontiveros, kaya nanalo yan. Diba? No. Yun ang gusto niya i-insist dito. But suddenly, mga kababayan ko, hindi yun ang pinapatakbo ni Risa. The point of view dito, ginagampanan ni Ontiveros ang trabaho niya as a Senator of the Republic of the Philippines na hinalal ng taong bayan.
Simple arithmetic, saan mo gagamitin yan? 10 million pesos na yan para lang sa libro na sinulat mo. Masyado mong binigyan ng kulay. O yung mga DDS, di makapagsalita ngayon, di ba? Sakit ba? Tuloy. Dito na namagitan si Finance Committee Chairperson Grace Poe. Anya, hindi ito ang tamang panahon para mag-ungkatan ng nakaraan. Di ba? Nice man, Senator Poe. Muling ibinalik ang tanong sa kung tungkol saan nga ba talaga ang librong Isang Kaibigan. Di ba? Ayo, talong. Madam Chair, the explanation is in the title, Isang Kaibigan. It's about friendship. Sino nga yun na friendship na nandoon, di ba? It's about friendship. There is a... Simple lang. Paliwanag mo, ikaw ang nagsulat, di ba? Ikaw ang kumuha, ikaw ang may akda ng libro na yan. Supposed to be, kabisado mo yung sequence, kabisado mo yung climax, kabisado mo yung ending. If you are the true writer of that book. Tama ako mga kababayan ko. Kasi kung alam mo talaga, ikikwento mo yan doon, pahapyaw. Kahit yung climax man lang, doon sa Senate, para ma-convince mo sila. Mga kababayan ko. This is not ego eh. Hindi ego ang pinag-uusapan natin dito, to be honest. Sarah, hindi to ego. Ang pinag-uusapan natin dito is very simple. Ano yung laman ng libro? Pero para sa akin, yung nagtimbre sa akin ng taga-OVP, mga kababayan ko, banat daw to. Na dinaan sa mas maayos na paliwanag sa mga bata. And someday, paglaki ng mga bata na yun at patatandaan nila yung libro na yan, tatatak sa isipan nila, si Marcos yung kaibigan na yun. Tuloy. So, kung sana ganun yung naging sagot sa simula pa, di ba? Napakasimple. Simpleng tanong, dapat simpleng sagot. Correct. Wala, pinahaba niya, binigyan ng kulay. Because Vice President Sara Duterte is very defensive sa kanyang position. Sa mga tuwid, mga kababayan ko, isa lang nakikita ko kay Sara, nilabas niya na yung sarili niya sa circle. Mga kababayan ko, mas matapang pa si Leni Robredo sumagot dito kay Sara. Buti pa si Leni, isang tanong, isang sagot, straight to the point. Si Sara, ang daming paligoy-ligoy. Diba? Tuloy. Budget hearing po ito. Hindi po lahat about you. Pera po ito ng taong bayan. Correct! Yan ang gusto ko marinig. Like I said, that Senator Risa Hontiveros do his job as a senator of the Republic of the Philippines. Karapatan yan magtanong, pera ng taong bayan yan, saan mo dadalhin, anong laman ang bibilin mo dyan, kung bibili ka ng libro, ano ang laman yan, bakit may pangalan mo? Di ba? Yan ang pinaka mainit na tanong dyan, na hindi masagot-sagot ni Sara ng straight to the point. Imaginein mo, pera ng taong bayan, if we say pera ng taong bayan, pera ng mamamayang Pilipino, nagagastosin ni Sara para lang sa libro niya. See? Can you imagine that? Mga kapatid, tayo ang gagastos sa sinulat ni Sara ang librong propaganda. Damn! Tuloy. Nagkakahalaga ng mahigit 2.03 billion pesos ang hinihinging budget ng OVP para sa taong 2025. Ilan sa mga sinisilip ni Senadora Hontiveros ang ilang proyekto ng Vice President na ginagawa na rin daw sa ilang ahensya ng gobyerno, gaya na lamang ng burial at medical assistance para sa mahihirap nating kababayan at pagbibigay ng tulong sa mga nasalantang pamilya. Kailangan ba na OVP yun, mga kababayan? May kaparehas na programa na raw yan sa DSWD at DOH. Wala, kailangan talagang mga kampanya. Tuloy. Paliwanag ni VP Sara, marami ang humihingi ng tulong sa kanilang opisina at hindi nila pwedeng hindian ang mga nangangailangan. Pero sabi ni Senator Hontiveros, siya mismo ang magtutulak na ilagay na lamang ang budget sa ilang programa ng OVP sa mga line agencies na may kaparehas namang proyekto. Correct. Kasi bakit?
Pulong Duterte, sorry I remember that Pulong Duterte said, ang trabaho ng OBP ay hindi hindi matrabaho. Kumbaga ang trabaho ng OBP is magbantay kung matitegi si Pangulo at papalit sa halili kung sakaling mawala. Yan ang trabaho ng Vice Presidente. Pero ang trabaho ng Vice Presidente, papasukin mo, like na ginagawa ng DSWD yung pagbibigay ng ayuda, na ginagawa ng DSWD na pagtatrabaho na katulad ng pagbibigay ng burial, ganito, ganyan, whatsoever, tulong sa gobyerno. Tapos dadagdagan pa natin ng isa pang ahensya na para kay Sara, tulong ng ganito. Alam mo, to be honest, Vice President Sara Duterte, humingi ka na lang ng budget mo, wag mo na idama yung mga proyekto na hindi mo naman sakop. Diba? Maraming humingi ng tulong sa'yo. Sa halaga na pwede ka naman magbigay gamit ang budget mo. Napakalaki ng budget mo, to be honest. Pero yung papasukin mo pa yung budget para makatulong ka, simpleng pamumuliti ka na yan. Buti na nga, hindi ka tinatanggalan ng budget Tuloy. Dito pumitik ulit si VP Sara at inalala ang sinabi raw noon ni Hontiveros. Let me just quote Senator Risa during the Akbayan Congress. Alam ko po na ang daming kalat ni Duterte na hirap tayong kita mo, binuungkat mo pa yung nakaraan. Shucks. Tuloy. While VP Sara is in power, the threat of a full-blown Duterte comeback is still a very real and present danger. For one, they are supported by one major superpower. Grabe. China. Correct. Yun naman nag-suporta nyo, China. So that is an example of politicizing the budget of... At FYI, Senator Risa Hontiveros, walang binanggit na China. Ikaw ang nag-i-insist niyan, Vice. The government. Wala akong tinanong tungkol sa China. Correct. O kahit sino pa mang ibang bansa dito sa budget hearing na to. I am asking about yung national budget na ipapasa natin sa Kongreso para sa bansang Pilipinas. Correct! Natanong din si VP Sara tungkol sa issue ng mga tinanggal na security detail niya mula sa PNP. Yung mga matatagal na raw kasi at kilala na ng bise ang tinanggal. Nanindigan ang bise na isa itong political harassment. Political harassment. Oh my God. I just want to emphasize, pagtanggal ng security siya, political harassment. Yung nangyayari sa pamilya mo, political harassment. Okay. Let me example. Leni Robredo as a vice president, 75 security versus 450. Sino mas marami? Leni Robredo ay may PSG na 75 lang. Person. Mga kababayan mo. And then, si Sara Duterte, meron 400 plus na security. Oh my God! Diba? Can you imagine that? Ang layo ng difference. Nakakaloka. Political harassment. Pag tinanong mo si Sara ngayon, patungkol dun sa libro, sasabihan ka niyan, political harassment. Hinaharas mo ako. Cannot imagine, Diyos ko, pa-victim. Anong laman ng libro? Sino nagsulat dyan? Political harassment! Hinaharas mo ko! Laugh trip. Oh my God!